Abot sa 4,000 manggagawang mawawalan ng trabaho sa Port Irene sa Cagayan matapos ang suspensyon ng importation papers ng mga segunda manong sasakyan sa Pantalan. Nag-inspeksyon na roon kahapon ang Bureau of Customs para matiyak na hindi makalabas ang daan-daang sasakyang idinaong doon kamakailan. Balitang hatid ni Julio Segovia. Inabutan na ng dilim ang pag-inspeksyon ni Customs Commissioner Rufy Biason sa Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. Walang opisyal pero may ilang kinatawang humarap kay Biazon. Giit nila, wala raw nakalabas ni isa sa halos 300 segunda manong sasakyang idinaong sa Freeport. Mula nang ilabas ng Korte Suprema ang desisyong pumapanig sa Executive Order 156 o ang pagbabawal sa importation ng used cars. Nauna na itong isinumbong ng isang lokal na opisyal ng Santa Ana. Ayon pa sa kanila, bago matapos ang buwan, may 4 na raang segunda manong sasakyan pang darating. Under the provisions of our law, allowed naman ang dumarating dito ng mga goods as a Freeport. Bago lumabas, kung for domestic consumption, dapat may bayad muna sa BOC. But since we are suspending the processing, wala rin talaga. Isa lang ang sports car na ito sa halos 300 segunda manong sasakyan na nakatenga ngayon sa car yard na ito matapos suspendehin ng Bureau of Customs ang documentation papers at import permits ng mga ito. Ayon sa ilang locators na nag-aangkat ng second-hand vehicle sa ibang bansa na nakausap ng customs, naguguluhan daw sila dahil 2 executive order ang umiiral kaugnay ng pag-i-import ng segunda manong sasakyan. Bukod sa EO 156 na inisyo noon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, may EO 418 din daw na nagpapahintulot sa importation ng used cars. Basta may 500,000 pisong babayarang duty sa taxes, bukod pa sa regular na buwis nito. There is 2 cases actually that we cannot understand how come there is 2 cases and contradicting themselves, you know. So even there is this contradiction, we don't like to disrespect anybody. Giit ng customs, wala silang magagawa kundi sundin ang utos ng kataas-taasang hukuman. Pero idudulog daw nila kay Pangulong Noynoy Aquino ang paglilinaw sa 2 EO. There is another issue of Executive Order 418, which also needs to be resolved. Kung yun ba talaga ay superseding EO 156 or are they complementary to each other? Pero habang di pa yan malinaw, 4,000 manggagawa ang mawawala ng trabaho kasunod ng suspension ng importation papers ng mga segunda manong sasakyan. Nahirapan po kami mga trabador dahil wala po kaming alam kung saan po kami kukuha ng pangtusto sa aming mga pamilya, lalo na po't may nag-aaral po akong 2 estudyante. Mula sa Santa Ana, Cagayan, Julio Segovia, GMA News.